Wow! 20 daw siya eh. Si Ate Ella! Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang-unang ministry niyo? Yes! Sige po, ako na tayo. Ashering lang. Ashering lang talaga. Ashering lang talaga. Ay, nagwak. Oo. Oo, talaga. Nagwak ang lawal. Original ashering. Yung mga ano. Natatandaan niyo pa kung saan yung venue ng church ko? Kalibia Mall. Cinema. Sa Majlis. Sige po, ito na lang ang tanong. What have you learned dun sa mga panahon na nagsiserve kayo sa mga iba-ibang ministry? 4 years, 5 years. Kayo mag-promote na to. Ladies first! Ladies first! Ako, sa starting 2017 sa Cartasa ko yun, for teachers ministry. But that time, I don't have work. So, I have work, but every time I have visit visa, exit ako na hindi yung working visa talaga. Then after that, someone approached, sabi ko, pero sa Pinas, kid church, na talaga ako. Then after sa GMA na, sa may Alwada, in-invite ako ni Ate Heidi para sa ushering. Sabi ko, Ate, kaya ko kaya? May kid church na ako. Tapos, sige, okay lang. So, nag-ano ako kasi wala pa akong working. Parang part-time lang. So, until nag-ano ako sa ushering. More than 5 years. Then, kid church. Wow, good. Kayo, Rose, pag ganun, sige, bago kayo Jonathan. Ano lang po? Sige, Ate Ella. Kasama na kami. Tagish pa lang. Oo, tagish talaga. Sana po, mapupatunayan Sige namin. po. During, alam ng iba na cancer survivor po ako. Nagsiserve ako kahit na nagkikimo, nag-radiotherapy. Pinalakas ako ng Lord dahil sa mga kasama ko. So, si Lord ang may-ari ng buhay natin. So, siya talaga. Mag-serve ka man, ano man ang ginagawa mo sa bahay, siya pa rin. True yun no? Regardless of whatever circumstances, yes, serve. Hindi excuse na may sakit ako. Hindi excuse na wala akong trabaho. Serve is really the best option for us. Sige po. Ako po yung kasi nag-forgood ako ng pandemic. So, sabi ko lang, Lord, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon bumalik ulit sa UAE, I want to serve again. So, nung nag-join ako sa Qatar, nag-cross country ako, nagkaroon ako time ulit sa church at bumalik ulit ako ng ushering. So, praise God kasi alam niya yung heart ko na talaga to serve. And God has blessed you, no? When you serve this. So, nung wala akong work din, si Ashley hindi talaga yung kasama ko hanggang ngayon. That's nice. Sige po. Kayo, Ate Benny. Ako, sa ushering kasi, dito ko nakita yung family na wala ako since OFW na tayo. And then yung family natin is nasa Pilipinas. Even in time nakakatapos lang ng pandemic, kahit hindi lima lang kami na usher that time sa Taglish. Tapos, hinahati-hati pa namin yung oras namin actually from magta-Taglish kami and then mag-English night pa kami. Yun ganun yung lagari sa amin. Tapos, dumating pa kami sa point na mag-usher kami sa may Alwada. Then, lilipat kami dito sa TACU. Kasi para mag-5:30 na service. Dalawang service natin na nyo? Yes. So, ganun talaga yung parang ganun yung Tapos, meron yung dumarating yung point na nag-general na yung usher. Na kung sino yung available for this, lilipat ng Sunday, mag-volunteer. So, talaga siya na nag-use that time. So, parang hindi mahirap yun. Basta naman So, may mga times na kami, sabi nga namin, no permanent address. Oo, yeah. Kasi
Kasi may dumarating kami sa point na yung mga ushering, kasi di ba yung mga materials tayo. Oo, bibit-bit ka. Tapos sasabihin nila na yung kami, yung mga envelope nasa TEC, so nandun kami nagsiservice sa may Alwada, kulang kami na envelope. Natawag kami kung sino yung available na kukuha ng envelope. Ganon yung mga time na na-struggles kami during pandemic. Pero after pandemic noon, pero okay lang kasi as you love the Lord, serving Him, siya yung talaga yung ano talaga siya. Basta siya yung tinataas mo. And I remember Ate Ella, nasa basement kami noon, when she told me na meron siya. Di ba dalawa pa nga tayo noon? Like, dalawa kami na sinabihan ako ni Ate Ella na magpa-check up ka rin. Baka, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ginagawa. Sabi, magpa-check up ka rin. Kasi parehas kami that time na may nararamdaman. Nung ano na yun, nung nasa basement kami. Pero God is so good. True. Sige, ate. Sa akin naman, there are too many reasons in serving God. There were so many learnings during those years. But for me, there is a joy serving God. Totoo yun. Nakita niya yung pag-grow nung church, no? Magmula dun sa iba-ibang congregation, iba-ibang lugar, iisang ushering, lagari kayo lahat ng services. But now, medyo settled na tayo. Meron ng permanent address talaga. May permanent group na, which is God is really good, no? Sige po, Ate Beth, kayo. Ang gusto ko lang i-share, ganito, dito lang ako naging, Katoliko talaga ako sa Pinas. Nag-aral pa ako sa school ng mga madre. Tapos inaalok ako ng mother superior. Pag-aralin nila ako hanggang makatapos ng college, kapalit doon Serve. titira ako sa kumbento. Okay. Isa sarili ko, sabi ko, pwede naman ako mag-serve kay Lord kahit na wala ako dun sa loob. Kumbento, oo. Sabi ko, parang may hinahanap ako na hindi ko makikita sa ganong, sabi ko, hindi yun ang parang gusto ni Lord na gawin ko sa buhay ko. Mayroong something na kailangan kong hanapin kung ano yun, hindi ko alam. Pagdating ko rito, yung dating unang amo ko, yung alaga kasi niya, naging girlfriend yung anak ni Kuya Ding. Yun yung naging way. Nakalive si Pastor. Nakalive ka si Pastor. Sabi niya, anak. Tapos sabi ko sarili ko, edit mo to. Parang, siguro within ni Lord na magpunta ako rito para, kasi hindi ako nag-apply ng trabaho dito. Kinuha ako nung unang amo ko. Pag may nagtanong, paano ka nakarating ng ganito, ganon. Sabi ko si Lord, nagdala sa akin din. May plano si Lord sa buhay ko. Tapos, yun yung parang nakita ko, baka ito yung dahilan bakit ako dinala ni Lord dito. Pwede akong mag-serve sa Kanya kasi nung simula na nag-serve ako dito sa church, naramdaman ko, hindi ko na hinahanap yung kung ano yung kulang na wala ako dati. Sa Pinas parang dito lang siya na. Dito na siya na. Dito na lang Kahit nag-aaral ako dati, talagang nagsisit ako ng oras na makapag-church ako sa gabi. Kasi nag-aaral ako last time, lagari yung ko na nag-aaral ako si Ini, nursing assistant na tapos giving. Tapos may CG kami, tapos sa gabi. Talagang ako ng oras na makapag-church ako, Tama po yun. That's where, doon na natagpuan lahat ng mga hinahanap nyo sa simbahan. Kasi hindi ko na naramdaman yung something lang sa sarili. Hinahanap ka? Talaga ba si ate? Talaga ba si ate? Kaya pala, sige. Mga highlight ka ba ito? May pag-asa pa kami. Akala ko. Gusto ko din, pero yun nga, yung pinaka ko, aside do sa sinabi ko na nung simula dumating ako dito, talagang hinahanap ko kung paano hanggang sa dumating nga, ang taga, palipat-lipat ng church, ganyan, na sabi ko nga nung time na yon, hindi na ako, kumbaga hindi mo talaga iisipin na, sino ba itong kasama ko, anong oras ba yan, ganyan. Hindi, talagang ano mo is yung kay Lord. Si Lord ang susunod natin. Kaya minsan nakakaano ka dyan ng parang
napapagod ka na, or merong hindi napansin sa'yo, o yung hindi nag-ano sa'yo, o hindi ko inaano, basta ako, pag dumating ako dyan, gagawin ko lang para kay Lord, hindi ko inaano na maaga pa, o late na, o wala, talagang, yun yung pagsaserve mo kay Lord, hindi na yung sino man, may tumulong o walang problema, kasi nalalo nung after nung pandemic, medyo, walang masyado, kahit nung pandemic, di ba? Walang masyado napunta. Volunteer. Oo. Pero okay lang. Minsan ilan lang kami na as long as alam mo kung nasa ng gamit mo, nasa gamit nyo, walang problema. Kasi dumating sa point na nung 2014, napakadami namin Asher. Actually, ang ginawa siya, Asher, ginawa ng 2 groups. Okay. Isang group is nasa mga 20 plus. Wow. 20, ganyan. Serving how many services? Isa lang. Sa English lang. Oo, talagang Naghati-hati. nangyari noon, 2 Isa. groups. Nung isang araw nga lang, nag-ano yung review, ano ba tawag doon? Sa memories. Oo, hindi ko nila, sabi ko, binilang ko. Yung isang picture namin, isang group, nasa ano kami, 18. Wow. Di ba, nakakatuwa. Kaso nangyari nung after nung pandemic, doon na nagsimula yung medyo pagbabago. Na nag-for good na, nag-migrate. Kaya, Wala naman po yun. Sasha wala naman. Pero Kaya yun. Kaya, ang ano lang, Wala naman basta namatay. patuloy lang tayo. Lagi lang natin iisipin, kay Lord tayo direct. Direct serve. Correct. Totoo yun. Yun lang naman. Totoo yun. Your service. Ikaw na tayo. Oh, guys, Okay lang. Ito kasi yung kabatch namin si Ate Beth, saka si Ate Angie. Mas tagal-tagal na kami sa ano din yun. Nag-start ako doon sa Calidia Mall pa. So initially, from the start, from the Philippines, special na din ako. Tapos, naging FW. Parang purpose ko din is to, para ayoko na muna mag-service, ayoko na mag-church. So yun ang ano ko na, I will go abroad para ayoko muna mag-serve sa mga youth sa amin sa church. Yun ano, so, ilang taon akong walang pero Jonah lang. oo nga, yung eagerness kasi ng DNA natin as Christian, iba talaga. Pag kahit sa hospital na yung mga workmate namin, may mga Christian na din. Tapos, ako parang, ayaw ko talaga kasi gusto ko kasing maglaylo muna sa service. Sabi na sa gamit sa Pinas. Gamit kasi, parang, gusto ko na mag-explore. Normal yun, na pasok ko sa oneness muna. Sa oneness muna. Tapos, iba pa din na yung iba pa rin yung, napipil ko pa, parang iba yung deity ko din, ng heart ko. Tapos, naghanap ako ng victory. Tapos nakita ko din si Kuya Don muna, first time, si Kuya Don. Tapos 2013, mga last part ng 2013. So, naging actually, hindi mo na ako nasa pasok ko sa WAP. Kumakanta. Once ako kumanta kasi, yung time kasi ng duty ko doon is split. So, mahirap mag-commit ng mga practice kasi hindi kasi pwedeng basta-basta lang ng mag-WAP na walang practice. So, ko, yung parang comfort ko is parang, which is, alam natin, yung we have different love languages. For me, is service. So, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, it is sa Panginoon din. So, service, which is ushering, which is tayo ang first in, tayo ang last out. Correct! You have to accept that one. Na tayo yung nalala niyo yung 10th anniversary, na tayo pinakahuli. Bigat yung mga dala. Parang kami din yung huli. Yung first in na last out. So yun ang natin yung Correct yun. din sa ibang encourage sa atin is what motivates me din talaga to serve the Lord is iba yung presence niya when it comes to when you serve God. Iba yung maramdaman mo na parang complete ka, parang yung DNA mo is maghanap talaga ng how you will serve the people. How will you, especially we are the gatekeepers. Totoo. So kahit yung mga friends ako na yung makabatch ko noon sa Ushering. Calidia, mall pa kami. Ushering, naging iba na. Nag-elevate ako, nakatagong ng iba, nag-discipleship na, mga prayer na, tapos ang kabatch ko, nag-preach na, ako pa din ako. Tapos sabi ko nga, naman, sa part kasi, sa body of
Christ, lahat naman is importante. Totoo naman. May purpose tayo about isa na i-fulfill, Agree on. whatever it is, importante ka sa ng Panginoon. So yun din, na-feel ko din na, nag-walk ko dati, tapos ito din. Actually, kasi ito kasi yung parang yung fulfillment ko as, diba, love language is service. Parang gusto ko mag-serve. Kahit sa work ko, parang ako din yung mag-serve ko yung mga ka-workmates ko. Parang ganun. Tapos yun, yung ano. This is a reminder po, notebook po siya na puro may mga Bible verse. Reminder po, God's goodness sa buhay. Sige po, Jonathan, tayo sa kami preach. I heard that, Jonathan, that you are moving together with your family. Yeah, why not? Iba kaya inasa dito ni Lord para pag-transfer niya ang ibang bansa. May full ship na siya doon, hindi Ako, na. I remember Pastor Rockman's preaching, sabi niya, every time we move outside of our country, pag mag-migrate tayo, ang tendency natin is we look for church. But we forget we are the church. So sabi niya na parang, kung wala kang makitang church doon, remember you are the church. So you can start your own small group. Tapos then it will grow into something big. That could be your calling. Sige po, let's pray for Jonathan, Daddy. They will be moving to the US. Okay. Together. Kailan ang flight mo? February pa. Pero last day mo na, di ba? January. Date dito. Last day of 14, January 12, Pinas. January 12, flight ka na ng Pinas. Sana all, no? Mali mo naman, guys, sa US nga. Sa Georgia. Cool. Georgia. Sige po, let's pray. Okay, let's pray. Let's Extend our hands towards Jonathan and his family. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus, Lord, we thank you, Lord God, oras na to, Lord God, that you could pray for Jonathan, Lord God. Yes, Lord, you say to your words and towards your God, together you are in our midst. We acknowledge your presence, Lord God. And Lord, we pray for Jonathan, Lord God, that go to U.S., Lord God, for another land, Lord God. I pray, Lord, na i-bless niyo po siya, Lord God, wherever he goes, Lord God. And I pray, Lord, hindi mawala yung passion niya to serve you, Lord God. Makita ka naman, Panginoon, sa buhay niya, wherever he is, O Lord God. Makikita nila, Panginoon, yung wangit mo sa katawan niya, O Lord Jesus. Continue to bless you and his family, O Lord God. Ikaw po mag-provide ng lahat ng kailangan nila, O Lord God. And even, ikaw po Panginoon, magbigay ng wisdom, Lord God, ng boldness, O Lord Jesus. Magamit mo siya, Panginoon. Thank you so much, O Lord God, sa buhay niya, O Lord God. Salamat sa pag-serve niya, Lord God, sa asar dito sa inad, O Lord God. Continue to bless him in his mighty name we pray. Amen. Everybody else po who have plan of migrating, sige po, we'll pray for you. We have plans. Okay, last show na lang. Sige po, Jonathan. 1, 2, thank you so much. Wow, wala pang Minumati na lang dito. sa kanan. Ay, dito ka sa kanan. Sustehin. One thing ko na na-pick up ko dun sa mga sinabi nila nung mga 5 years and above.